Daw. 2, 3 times mo. and 3. Plus long And balls. make sure po sa paggamit po ng triangular bandage, 3. make sure na yung sugat sa ulo, linisan po muna natin. Okay po? So hindi po tayo agad maglalagay ng triangular bandage sa sugat sa ulo. Pagkatapos pong malinisan, dun pa po ilalagay si triangular bandage. Pagkalagay po natin, dahan-dahan po. Dapat as a first aider po, gentle po tayo sa paglagay. Huwag niyo pong kara-kara na pagkalagay na masaktan yung pasyente. Okay po? So pagkalagay po, make sure na matakpan yung mata ng pasyente. Kasi kung matakpan yung mata ng pasyente, wala na po siyang makita. Okay po? Dapat, ito lang po sa may kilay. Okay po? Sige po. Pwede po kayong magtanong sa mga coast guard na nasa gilid nyo po. Meron naman pong nag-iikot po. Then after po nun, hawakan po yung end. Okay po. Then, i-criss-cross nyo lang po, ipaikot. Then, dito po sa gitna, dyan po tayo maglalak. By using po kung anong buhol, square knot po yung gagamitin natin. Bakit po square knot? Kasi mas mabilis po siyang maanat po. Sige po. Right over left. Yung taling hugot, yung taling na hugot, no? Madali lang paghilahin. Tapos, left over right. Kung ano po yung nasa taas, yun po yung ibubuhol. And after po nun, yung left, hahatakin po natin pa right. So, lahat po ng sobra, itatago po natin. Okay na po? Bakit po? Square knot yung gagamitin natin. Para po pag anak-anak tayo, ganito lang po yun. Mas mabilis po siyang tanggalin. So, mas mabilis nating malinisan ulit yung sugat. Okay po? Sige po. Ang susunod po natin ngayon na injury is yung sa kamay. Meron po tayong mga injury na nabalian po tayo ng kamay. Example po, yung kasama natin, nabalian po siya ng kamay, nakaganito na lang. Paano po gagamitin ngayon si triangular bandage? Ang next po natin na gagawin, Next na daw. Anong tali? ulit po, si apex po. Ang apex po, dahan-dahan pong ilalagay dito sa may kilikili po na part. And after po nun, side, itataas nyo lang po. Meron na po ngayon ngayong arm sling. Nasusundan pa po ba? So yun po, pag meron na po kayong arm sling, pwede nyo na po itong gamitan ng square knot. Right over left, tapos left over right. Ayan, nagkaganon. Then kung napapansin nyo po dito sa gilid, wala pa po siya, hindi pa po siya naka-lock. Sinalock lang po natin ang ganito. Pwede po natin siyang ibuhol dito. Ibubuhol yung dulo sa ilalim. Ito ay dito? Ibubuhol siya para mag-lock. Kasi yung inaano niyo. Pag nag-lock po tayo, iikot nyo lang po ito. Then, ibubuhol lang po natin. And after mabuhol po, meron na po tayong arm sling na nagawa. So, nangyayari po ito kapag meron pong bali yung biktima. Oh, very good na, Okay very po? good. Very good. So, meron na po tayong nagawa yung injury sa ulo at saka yung sa arm sling. Ganyan ka na lang. Nasusundan pa po? Okay po. So, yun po yung bandaging po natin. Mas marami pa po tayong bandages. Gaya po ng sinabi ni ma'am, meron po tayong half day dapat ito na training. Pero kailangan lang po natin ng mabilisan para maipakita po sa inyo na mayroon pa pong ibang mga techniques para ma-train po tayo. Kung paano pong tamang pagbenda or paggamit ng triangular bandage. Actually, marami pa po. May elastic bandage pa po. Yun po. So, that would be all for the bandaging po ituturo namin. Ibibigay ko na po ito kay